Ikaw ba yung klase ng tao na hindi makahindi o hindi makatanggi kapag may humingi sa'yo ng tulong? Lalo na kung kamag-anak mo o mga taong malalapit sa'yo. Kaya tapusin mo ang video na to para malaman mo na may dalawang klase ng tao. At kapag hindi mo nakita ang isang klase ng tao na to, sigurado ako, sa bandang huli, ikaw pa yung lalabas na masama. Kung ngayon mo lang ako nakita, ako si Ricky Barbacciano. 5 taon ng negosyante. Pero bago yan, may kukwento muna ako sa inyo. Nung minsang namimili ako sa labas dahil mag-aalas 12 na ng tanghali nun at mahaba ang pila, nakaramdam ako ng gutom. Dahil nakapila ako nun, hindi ako pwedeng umalis, ay kailangan kong maitawid yung gutom ko. Sakto, dun sa malapit sa pinamilihan ko, ay may nagtitinda ng buy one take one na hamburger. Kaya bumili ako. At habang naghihintay ako, biglang may lumapit sa akin isang bata. At ang sabi sa akin, "Kuya, pengin pera, bibili lang ako ng pagkain." Dahil gutom na nga ako nun, at ang sabi ko sa kanya, "Hoy bata, bakit ka nang hihingi? Nasaan yung mga magulang mo? Bakit hinahayaan kang nasa labas? Hindi mo ba alam delikado rito sa labas? Maraming sasakyan at pag nahagip ka, sigurado patay ka. Nasaan ba nanay at tatay mo?" "Kuya, nandun lang po sa bahay." Yung pakiramdam ko, nung araw na yon, hindi ko alam kung maaawa ba ako o magagalit. Dahil nga yung bata na yon, kung hindi ako nagkakamali, mga 9 to 12 years old. Dahil bata nga yun, hindi ko talaga alam kung magagalit ako. Maya-maya, biglang inabot ng tindera yung hamburger ko. At hindi pa rin umaalis yung bata. At ang sabi sa akin, "Kuya, akin na lang yung isa. Gutom na ako eh." At alam niyo ba kung anong ginawa ko? Hindi ko binigyan yung bata dahil galit ako dun sa magulang niya na hinahayaan niya yung anak niya para mamalimos sa kalsada. At ito ang sinabi ko sa bata, "Hoy, pag nakita pa kita dito bukas, ipapadampot na kita sa barangay. Dadaling ka dun sa pabahay. Kasama yung mga bata dun na nakukuha sa kalye. Gusto mo ba yon?" "Kuya, hindi po. Ayaw na kita makita dito bukas ha, mula bukas. Dahil pag nakita pa kita rito, may kakilala akong barangay dyan, ipapadampot talaga kita. Ha? Umuwi ka na ha?" Yun ang sabi ko sa bata. Pero dahil bata nga yun, syempre, naawa pa rin ako. At bago siya umalis, syempre, binigay ko yung burger ko. Hindi isa, dalawa. At binilhan ko din siya ng soft drinks. At ang sabi ko sa kanya, wag na siyang babalik dito. At siguradong ipapadampot ko talaga siya sa barangay. Kaya mula nun, pag bumabalik ako lagi dun sa lugar na yon, hindi ko na nakikita yung bata. Maaaring natauhan o natakot siguro sa sinabi ko. O baka lumipat naman sa ibang lugar. Basta, ang importante, hindi ko na siya nakikita dun sa lugar na yon. Dahil delikado nga at maraming mga sasakyan. At nasa minor de edad pa lang. At sigurado ako, medyo natakot at natauhan din siguro yung bata na yon. At sana nga, tuloy-tuloy na siyang hindi mamalimos sa kalsada. Kaya pag-uusapan natin ngayon, yung dalawang klase ng tao na kailangan mong malaman. Una, ito yung klase ng tao na masarap tulungan. Ito yung mga tao na kapag tinutulungan mo, may nangyayari sa buhay nila. Ito yung mga tao na habang tinutulungan mo, meron ka nakikitang pagbabago sa buhay nila at marunong magpahalaga dun sa tulong na ibinigay mo kahit sa maliit na bagay lang. Yung hindi sinasayang, yung binigay mong tulong para sa kanila. Ito yung mga taong masarap tulungan. Lalo na kapag may nakikita kang isang tao na gustong bumangon at alam mong nahihirapan siya at nakikita mo na may pangarap siya sa buhay, yun ang masarap tulungan. Sila yung mga tao na humihingi ng tulong na kapag tinulungan mo, hindi ka mahihirapang tulungan sila. Kasi sila mismo ay kusang tinutulungan nila yung sarili nila. Halimbawang may isang taong nadapa, bumagsak, humihingi man ng tulong o hindi at alam mo na gusto niyang tumayo at kapag tinulungan mo, kinuha mo yung isang kamay niya at binuhat mo dahil gusto nga niyang tumayo, siguradong hindi ka mahihirapan. O may isang tao na gustong umakyat sa buhay, gustong umasenso na kapag tinulungan mo ay hindi ganun kahirap sa kanila na gawin yung pangarap nila at hindi rin ganun kabigat para tulungan sila kasi alam mo nga na may gagawin sila. Nakikilos din sila dun sa pangarap nila. Yun yung mga taong masasarap tulungan. At sigurado, marami dyan sa paligid mo na ganong klase ng tao na hindi nagpapabigat sa buhay. At konting tulak mo lang, siguradong hindi ka mahihirapan. Halimbawang umakit kayo sa bundok at nauna ka, pagtingin mo sa baba, nahihirapan yung tao. Pero gusto niyang umakyat. Ang gagawin mo, kukunin mo lang yung isang kamay niya at siguradong hindi ka mahihirapan dahil siya rin mismo gumagawa ng paraan para makaakyat. Yun yung mga tao na masarap tulungan at malamang sa malamang meron dyan sa paligid mo na mga taong masarap tulungan. Yung makikita mo na nagbubunga, yung nakikita mo na may pagbabago. Sila yung mga tao na pag pinapili mo ng buto at ng bunga at sigurado ko na buto ang pipiliin nila. Dahil alam nila na kapag buto yung pinili nila, maaaring 10 times o 100 times kesa dun sa bunga na pipiliin nila. Dahil alam nila dun sa buto na kapag tinanim nila yung buto, maaaring sa bandang huli, sila naman yung mamimigay ng bunga. Sila yung mga tao na yon.
yung mga tao na pipiliin yung buto dahil alam nila na mas malaki ang epekto ng pagpili ng buto kaysa dun sa bunga. At sila yung mga taong masarap tulungan. Ang pangalawang klase naman ng tao na dapat mong makilala o dapat mong makita dyan sa paligid mo, ito yung mga taong nananamantala na habang tinutulungan mo, lalong nagiging kampante sa buhay, na habang tinutulungan mo, parelax-relax lang sila, na habang tinutulungan mo, lalong nagiging tamad, paisi-isi lang sa buhay. At yan, yung tao na dapat mong makita. At alam ko, meron dyan sa paligid mo. Sila yung mga tao na pag pinapili mo ng buto at ng bunga, ang pipiliin lagi ay bunga. At kahit paulit-ulit mong papiliin ng buto at ng bunga, bunga pa rin ang lagi nilang pipiliin. Dahil ang gusto nga nila, madali lang. At yan, ang kailangan mong makita dyan sa paligid mo. Dahil baka sa bandang huli, pag wala ka ng maibigay na bunga, ikaw nang lalabas na masama. Pag wala ka ng bunga na maibigay, wala ka ng silbi sa kanila. Sila yung mga tao na habang tinutulungan mo, wala ka nakikitang pagbabago. Walang nangyayari dun sa buhay nila. Hindi sila umaasenso sa buhay. Na kahit paulit-ulit mong tulungan, walang improvement na nangyayari. Sila yung mga taong binabaliwala o hindi pinapahalagahan yung sakripisyo mo para sa kanila, yung ginawa mong tulong para sa kanila. Maliit man o malaki, hindi nila nakikita yun. At sila yung mga tao na yun. At kailangan mong malaman sa paligid mo kung sino yung mga yun. At kailangan mo silang makita. At pag nakita mo yung tao na yun, ano bang dapat mong gawin? At may technique para sa mga tao na yan. Pag nakita mo na yung tao na yun, wag na wag mong papipiliin kung buto o bunga. Ang gawin mo, ibigay mo mismo yung buto, turuan mo sila dun sa buto. Na tulad ng ginawa mo at nangyari sa buhay mo kung bakit ka tumutulong ngayon. Dahil may ginawa ka, dahil may tinanim ka sa buhay. At yun ang kailangan mong ituro sa kanila, na kung nagawa mo, magagawa rin nila. Sa buhay, kailangan mo ding tumanggi dahil naniniwala ako, ang pagtanggi ay katumbas niyan ng pagmamahal. Tumanggi ka sa tao na yon dahil gusto mo siyang turuan. Tumanggi ka sa tao na yon kasi mahal mo siya, hindi para maging masama ka, hindi dahil madamot kang tao. Ginagawa mo yon at gagawin mo yon ngayon dahil sa pagmamahal. At yan ang pinaniniwalaan ko. Ang kalaban lang natin dito, hindi mo makita yung mga tao sa paligid mo na sinasamantala ka lang. Sinasamantala ka lang kapag meron ka. Sinasamantala ka lang dahil sobra mong bait. Sinasamantala ka lang dahil alam nila na hindi ka makakahindi. At yan ang kalaban mo kapag hindi mo nakita yung mga tao na yun sa paligid mo. Dahil natapos mo ang video na to, ano nang gagawin mo? Hanapin mo yung mga tao na yun sa paligid mo. Nandyan lang yun, sigurado ka. Tumanggi ka dahil mahal mo sila. Tumanggi ka dahil gusto mo silang turuan. Tumanggi ka dahil gusto mo rin na maabot nila yung mga ginawa mo sa buhay. At yun ang pinaniniwalaan ko. Kaya kung natapos mo ang video na to at nagustuhan mo, please comment naman kayo sa baba at mag-subscribe at i-share para malaman din ng iba at medyo maliwanagan din ang utak nila na may dalawang klase pala ng tao at kailangan din nilang makita yun. Hanggang sa muli, ako si Ricky Barbatiano. Time is gold. Napakahalaga ng oras. Kaya kailangan mong kumilos habang ikaw ay malakas dahil walang nakakaalam ng oras ng iyong pagwawakas.